Hello mga kabayan, this is Super Mario Travels. Once again, shoutout po sa inyo lahat. Kamusta na po kayo mga kabayan? So, ilang linggo na po tayo hindi nakakapag-upload sa ating YouTube channel dahil po medyo busy tayo. So, ang ginagawa po natin mga kabayan ay Jaguar. Ayan. So, papalit po tayo ng water pump mga kabayan. So, ayan. May nanonood sa atin. So, ang gagawin lang po natin, pumapalit ng water pump ng Jaguar is tatanggalin po muna natin yung dito. Ayan. Dito, tatanggalin natin. Nakakonect po dito siya sa air filter housing. Ayan. Tatanggalin po muna natin yung hose dito. Ayan. Tapos, kung natanggal na po mga kabayan, nandito yung tensioner niya. Tensioner niya mga kabayan, 15 mil to. Tapos atakin lang nyo pataas, then i-release nyo yung belt dito sa water pump. Ayan. At bago kabayan, bago natin i-release yung belt, kailangan luwagan muna natin 3 bolt dito. Ayan. Kasi mahirapan natin luwagan yan kapag wala ng tension. Ayan. Kailangan luwagan muna natin yan. Pagkatapos i-release natin dito. Ayan. Hatakin natin pataas para lumuag. Tapos tatanggalin natin yung belt. So itali na lang natin dito para hindi na tayo magsisit mamaya. Ayan. So kakabit tayo yung water pump kasi ito ay may leak. Okay. So marami tayong video na dapat i-upload kaso hindi ko pa magkabayan na i-edit. So baka this weekend nakapag-upload na tayo. Baka 3 yung i-upload natin or 4. So mga kabayan, pakisuporta lang po ang ating YouTube channel. Dahil ito po kabayan ay malaking tulong po para sa ating mga kababayan, lalo po doon sa mga nagsisimula at doon po sa hindi po nakakaalam ng mga ina-upload ko. Malaking tulong po sa inyo yan. So yung mga ina-upload po natin mga kabayan ay pang araw-araw po natin ginagawa mga kabayan yon. Kaya so yan po ay original content ni Super Mario Travels. So ayun nga po, yun, tatanggalin natin ito, nalogan natin. Ayan, tanggalin natin to. Papakita ko lang kasi yung paano tatanggalin. Ulitin ko lang po bago i-release yung belt. Katulad ng pag-demo kanina ay kailangan luwagan muna natin to kasi mahirapan po tayong tanggalin to kasi iikot na yan. Ayan. So pag tatanggalin nyo ito, pitikin nyo lang yung liabe para kasi iikot pa rin ito kahit pa paano. Pitikin nyo lang yung liabe para matanggal. Okay? Dito naman may ginagawa pa ako na may ginagawa ako dito na aircon. Ito mahirap tanggalin ito. Ito ay Holden Commodore. Napakahirap tanggalin ito mga kabayan. Kung bago ko pa lang magtatanggal nito ay mahirap para sa akin. So pero dahil palagi akong tatanggal, madali na kasi alam ko na yung technique. Yan, dito na kaya po ganyan. High pressure at saka low pressure. Yan. So mga kabayan, may leak yan ito na. Yan may leak ko. Ayan. Yan kabayan, may leak. Yan. Okay. So madali lang naman ito kabayan. Ilang tornilyo lang to. First time ko din kabayan magbaklas ito Yan. Bali siya ay 8 8mm. Hindi na tayo nag-drain ng coolant. Ganun din naman yan. Mababagsak na lang natin dito. Maglilinis na lang tayo. Yan. Actually pwede ko ito kabayan pabilisin. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano kasi gagamitan ko ito ng automatic ratchet para matanggal yung tornilyo. Gamitan natin. Five hours nga nilagay ko dyan. Ito yung bago, ganito kabayan yan. Yan. Nilagay ko to yung pinakang niya
huli niya para maano natin, mahatak natin. So hatakan natin. Yan, tanggal na kabayan. Ayan. So ilagay ko itong puli para maganda-ganda ang hatak. Ayan kabayan. Ilagay ko to para magandang hatakin. Masakit sa kamay pag yung wala na yung puli. At saka para may pwersa. Ayan. Medyo matigas lang kabayan kasi medyo mataba yung o-ring. Papakita ko sa inyo yung o-ring. Ito kabayan, mataba yung o-ring. Saka medyo mahaba yung distansya. Malaki yung pumapasok. So ayan. Ganoon kasimple. Ayan tagas niya. Ayan mga kabayan, yung bago, yung o-ring niya na malaki talaga kaya mahirap ipasok. So lagyan natin ng ng tawag dyan, silicone grease para pag pinasok siya smooth siya. Ayan. Kaya binabasa ko yan para hindi masira yung o-ring, okay? Yung mga kabayan ilalagyan na natin. May guide naman mga kabayan yan eh. May butas yan kung saan natin ipapasok yung bolt. Ayan. Madali lang ang kabayan. Tandaan nyo lang kung paano yung positioning ng piyesa. Ayan mga kabayan, ilagyan na natin yung bolt. Ayan. Tiyakin nyo lang mga kabayan na naka-pre yung bolt pag pinipihit kasi pag matigas. So, ibig sabihin, hindi tama ang pagpasok. Ayan. Napakadali lang kabayan. Basta tandaan nyo lang kung saan yung nakaposisyon mga tornilyo. Kasi sa ibang water pump mga kabayan, merong mahaba at merong maikli. So, bago kayo magtanggal, tinanin nyo yung tornilyo. At minsan po ay may mahaba. So para hindi kayo baklas kabit. Ayan mga kabayan, di ba? So then hihigpitan na natin ngayon yan. Ayan nga po mga kabayan, tayo maghihigpit na ng tornilyo. So kinakailangan maging maingat po tayo sa paghigpit ng tornilyo kasi yan po mga kabayan ay lang siya 8 mils. So maano lang siya, madali lang maputol. Kailangan tansya po yung pag natin dyan. So, yan po kabayan, may mga torque pero sa ganyang kalit na tornilyo, tansyahan na lang po mga kabayan yan. Yung mga kabayan at i-double check natin. So, kukuhain po natin yung pinaka-locking point niya. Yung bawat tornilyo. Ayan. So, kanina po kasi ginamitan natin ng automatic ratchet. So, hindi pa masyado mahigpit yung kasi nilapat ko lang. So, kinakailangan natin i-double check palagi yung ginagawa natin kabayan para walang bumalik na trabaho. Kumbaga tinatawag na back job. So ayan, kinukuha ko po dyan yung locking point ng bolt para mas maganda po pakihigpit. Yung mga kabayan, pinupunasan natin yung pulley para malinis siya pag ito ay ating ikinabit. Okay, yung mga kabayan, ikabit na natin yung pulley. Then ilagay natin yung bolt. 3 bolt lang mga kabayan yan. Ayan. So, kung nakita nyo yung tinuturo ko, yan po natin ipapasok yung bolt. Ayan. So, tingnan mo kabayan yung pulley, malinis ng kinabit natin. So, kinakailangan palaging tayo kabayan. Malinis yung ginagawa natin, palaging quality. So, dito kabayan sa Australia, so kinakailangan ay zero tolerance palagi yung gawa mo. So, kasi kahit napakaganda ng pakagawa mo, kung magkaroon ka ng isang palpak, so magbabak to zero ka kabayan. Ayan mga kabayan, at higpitan na natin yung tornilyo. So 3 tornilyo lang, gamitan natin ng automatic ratchet para mas mabilis. Ayan. So, di ba? Ayan mga kabayan, at ikakabit na natin yung belt, yung dry belt. Ito yung tinatawag na serpentine belt. So, ayan, babatakin lang natin yung
tensioner. So 15 ang gagamitin natin. Kung tawagin dito sa Australia ay 15 mil. So ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, no, hatakin lang pataas para maikabit natin ng tama yung serpentine belt. So pasensya ka na kayo mga kabayan at wala po akong taga video. So pinipilit ko may ibahagi sa inyo yung aking mga nagagawa. So ayan, panoorin nyo lang mga kabayan. So please like and subscribe to my channel, Super Mario Travels. Like and share na lang po mga kabayan. So ayan mga kabayan, sana mga kabayan nagustuhan ninyo ang aking mga ginagawang video at ito po ay malaking tulong sa inyo. Lalo na doon po sa mga baguhan ng mga mekaniko. Ayan mga kabayan. So tapos na. Okay. Ayan mga kabayan. I-checkin lang po natin kung yung belt ay nasa tamang position. So at kung walang nakaawas na belt doon sa mga pulley. Ayan. Para hindi masira yung belt. Kasi kadalasan minsan pa nagmamadali, nakaawas pa yung mga belt. So minsan tatagbang or masisira yung belt. So ayan, sinisentro po natin ang mga kabayan. Yung nga pala kabayan, ito pinapandaran natin. Okay mga kabayan, tapos na po tayo. If you're new here, don't forget to subscribe and hit on that notification bell para palagi kayong updated sa mga gagawing video ni Super Mario Travels na i-upload dito sa ating YouTube channel. Okay, maraming salamat mga kabayan. Shoutout sa inyo lahat mga kababayan. Bye bye!